Ito yung mga palatandaan, maraming nagkakamali dito, no? Hindi nila alam kung tama ba o hindi yung kanilang pagkakalising, kung itutuloy pa ba nila dito sa kabila or hindi na. At baka pag tinuloy nila, magkakala sila ng mas marami. So mas maganda na yung una pa lang sa pagkakalising natin, alam na natin na mali. Alam na natin na dapat nang i-correct. Unang-una, ang palatandaan, kapag tayo naglilising or nagkakabit tayo ng ganito, ang una yung titingnan, yung rayos, unang-una, kapag naikabit nyo na yung kabilang side na yan, makikita ninyo dito sa mga nipple, walang nakalabas na rayos or nakalitaw, yung parang na ganyan, no? Naikabit nyo na, pero nakalitaw lahat ng ganyan, huwag nyo nang ituloy sa kabila. May hirapan lang kayo kasi mali na yun. Babalik na naman kayo sa una. Kapag nakalitaw ng ganon, ulitin nyo na, huwag nyo nang ituloy. Ibig sabihin, mahaba yung rayos. Magdadagdag kayo ng kuha. Maiksi naman yung rayos sa pag-releasing ninyo, automatic yan. Dito pa lang kayo sa kalahati, nag-releasing pa lang kayo ng rayos sa kalahati. Pagdating dito sa half, hindi nyo na maisusuot yung rayos. Tapos na yan, hindi na naabot dun sa rin. So yun yung pangalawang palatandaan. At pangatlo, pasok nyo lahat. Perfect siya, nakapasok. Nakalabas lahat ng nipple dito. Pero, hindi mo alam, mali pa rin. Kasi itinulak ninyo pataas o pinalobo ninyo, hindi nyo na mailobo na katulad nito. Ayan o. Ayan o. Oh. Hindi nyo na mahilaw pag gano'n, sobrang tigas na. Mali na rin po yun. So yun yung mga palatandaan na huwag nyo nang ituloy yung kabilang ilising kasi mahirapan kayo, magkakalas na naman kayo. Sakto yung pagkakalising mo, ayan, ganyan siya. Ayan, nakalagay siya, nakalapat siya, no? Mapapansin niyo lahat ng nipple ay nakalitaw dun sa rayos. Meaning, sakto lang yung haba ng rayos natin. Ayan, nakalitaw lahat, walang nakalubog dun sa butas. At kapag tinulak ninyo or ginawa ninyong bilao yan, kapag ganoon, pinalobo ninyo, lumulobo pa siya. Ayan, pwede nyo pang hilahin pataas. Pero walang sobra dito na rayos, wala rin nakalubog dito. Nahihila nyo pataas. So ito, ibig sabihin, itong pagkakalising ko na to, walang mali at natutulak pa natin pataas. Sobra, nakalabas lahat ng nipple. Ayan. Ibig sabihin, sakto yan. Ngayon, babalik rin na natin. Ayan. Babalik rin natin at true axle pang road bike. Gagawa na lang natin ng DIY. Pakita ko lang sa inyo kung paano natin ito magagamit dun sa frame na naka-quick release. At itong hubs niya is true axle. Ang ginawa ko dito na DIY, so ito yung ating quick release, no? So ipakita ko sa inyo yung problema kapag ginamit natin dito sa ordinaryo na frame na hindi siya naka-true axle. Ganyan siya, oh. Hindi mo magagamit kasi nga maluwag. Kung sakali man na meron tayong true axle para dito, hindi mo rin magagamit doon sa ordinaryo muna frame kasi nga mahigpit naman ito doon sa lagayan natin ng frame. So ang ginawa natin, no, itong true axle na hubs, kinonvert natin para maging quick release. Pero hindi tayo gumamit ng binebentang adapter para maging quick release. Pa natin tube na may butas na ganito kalaki. Ayan, no, pang quick release na siya. At parang normal lang na hubs na quick release yung butas. Ayan. Sakto din, walang kalog. Naglagay tayo ng tube na ganito kahaba. Papasok doon sa true axle. Ayan. Yung kanyang hubs na true axle naging quick release na lang ngayon. Ganyan ang itsura niya. Pero, isa pang DIY dito na ginawa natin, siyempre, nung pinutol natin yan, kailangan may sobra. Itong portion na to, ito yung babangga doon sa frame natin kapag nilagay natin. Pagka nagputol ka, or nag-DIY ka ng tube na ganito kahaba, para gawin mo siyang quick release, kailangan may pasobra ka. Kasi yung dulo niyan, yan yung papatong doon sa ating frame. Hindi siya malaglag doon sa ating frame. So, safe naman yan, napakapal ng ating tube na ginawa. Ganyan dapat ang litaw niyan. Kabila, ganun din. Ganyan siya lang. Ganyan sa kabilaan. Hindi pwedeng pag pinutol ninyo, pantay doon sa ating hubs. Kasi wala ka ng pagpapatungan doon sa frame mo. So dapat pag nagputol ka, ganyan ang sobra. Yung ating hubs na true axle, convert natin sa quick release. Ang ginawa lang natin, pinalit natin yung butas, gumamit tayo ng tube na ganito kahaba. So ito lang yung sinishare ko sa inyo na kahit na wala ka na kayong mabiling adapter at mayroon naman kayong mabibiling tube, ito alloy na to, pwede nyo i-convert yung inyong hubs na true axle as a quick release na ganito lang ang gamit. Yung ating frame ng road bike, ayan. Ang problema natin, nung ginawa natin siya ng tubular, pinasukan natin, ginawa natin quick release, ito ang naging problema natin. Ayan, kita ko sa inyo. Hindi siya papasok. Kasi malaki yung tube. Ang gagawin natin ngayon, kakatin natin kabilaan para pumasok siya doon sa lagayan natin ng hubs. Ayan, sa road bike. Ayan. Manipis lang yung babawasin natin para magkasya. So, ayan o. Yan ang ginawa natin. Binawasan natin para pumasok doon sa pinakang frame. Ayan siya. Tapatan yan. Ito na yung DIY natin na tube na ilalagay natin doon sa ating hubs. So, bali yung ating hubs is true axle. Gagawin natin quick release. Ayan. Kaya niliitan natin kasi para pumasok siya doon. Ayan.
Lapat na lapat siya dun sa taas. Ayan. Kasi ninyo, wala siyang gap. Ayan. So, kasya na siya. Pero mas matibay ito kasi ang laki ng ano niya, yung stopper niya doon sa kanyang frame. Ganyan siya. So, ayan. Ito na yung ating hubs at ilalagay natin yung axle natin na ginawa. Yung ating true axle na hubs, ayan, naging quick release na siya. So, quick release na siya. Okay. Ano to? True axle. Pero ngayon, quick release na. So, sana nakatulong ako sa videos na to, no? Sana sundan nyo lang step by step, magagawa nyo ng DIY yung inyong mga hubs na hindi nyo nagagamit dahil true axle. Pwede nyo nang gawing quick release yan. Ganito lang yung gagawin niyo. Magagawa ng paraan yung ating true axle. Gagawin natin quick release if ever wala na tayong mabiling adapter. Ganyan lang. Thank you. Sinubukan na rin natin yung ating DIY na bike. Yung gamit kong bike, ito. So, ito is gravel na ngayon. 32C na yung gulong niya at nagamit natin. So, DIY lang din natin yung frame niya. Pinawasan. At yung pinakang preno niyan is gamit natin pang road bike, pero yung disenyo niya kasi yung sinauna yung pang mountain bike. Naka side mount yan ang design ng caliper. At yung pinakang preno niya sa unahan, sa caliper niya, pinutasan natin para magkasya yung Claris na U-brake. So ayan, palabas na tayo ng pier. Alis na ulit ako kasi nakicharge ako dito sa tindahan ng cellphone, lobat na ako. Tapos yung sapatos ko, okay na ulit. Nga palang gamit kong bike, no? Ito yung DIY natin. So ginamit natin sa long ride kung talagang epektibo ba na hindi masisira. So ito yung mga ginawa natin dito, no? Ating brake na ginawa natin. Gamit natin dito is pang road bike na brake. Ganyan ang ano niya, lagayan. Then ito DIY din natin. Then yung ito yung ating 25C na gulong, ginamitan natin ng 32C. So yan, nagagamit natin. So approve, no? So pwedeng pang long ride yung ganitong klase kahit DIY lang. Then ratas na ulit.